Disclaimer: ang kwentong inyong maririnig ay hango sa totoong karanasan, ngunit ang ilang bahagi nito ay maaaring iniba o dinagdagan para sa ikagaganda ng pagsasalaysay. Ito ay isang kwentong kathang-isip na may halong katotohanan, at anumang pagkakahalintulad sa tunay na buhay ay hindi sinasadya. Layunin ng kwentong ito na magbigay ng babala, aral, at kaalaman tungkol sa mga paniniwala ng mga Pilipino patungkol sa mga nilalang na hindi basta-basta nakikita sa ating paligid. Hindi ito naglalayong manakot ng walang dahilan, kundi upang panatilihing buhay ang mayamang kultura at alamat ng ating bayan. Mag-ingat sa mga taong biglang bumabalik sa buhay natin. Hindi lahat ng nagpapakita ay dapat papasukin muli. Ako si John, 26 anyos at panganay sa 3 magkakapatid. Lumaki ako sa isang liblib na baryo sa Visayas kung saan halos magkakakilala ang lahat. Simple lang ang pamumuhay namin. Pagsasaka, pangingisda, at kaunting hanap buhay sa bayan ang pinagkakaabalahan ng karamihan. Doon ako lumaki sa piling ng mababait at masisipag kong magulang, sina Nanay Cora at Tatay Ernesto. Tahimik at payapa ang buhay namin noon. Tuwing hapon, makikita mo ang mga bata sa kalsada naglalaro ng patintero, tumbang preso, o habulan. Ang mga matatanda na may nagkakape sa harapan ng bahay habang nagkukwentuhan ng mga lumang alamat at kababalaghan. Hindi mawawala sa usapan ang tungkol sa aswang, engkanto, at mga multong naninirahan daw sa kakahuyan sa likod ng baryo. Pero kahit paulit-ulit ko nang naririnig ang mga kwentong yon, ni minsan ay hindi ko sineryoso. Sa isip ko, baka gawa-gawa lang ng matatanda para matakot ang mga bata't hindi na lumalabas tuwing gabi. Ang bahay namin ay yari sa kahoy, may bubong na yero at medyo luma na ang pagkakagawa. Pero matibay ito at may taniman ng gulay sa likod. Mahilig si nanay sa pagtatanim habang si tatay na may matagal ng magsasaka. Kilala si tatay sa baryo bilang tahimik, marespeto, at hindi palakwento. Si nanay ang palaging masayang kausap. Isang araw, habang abala ako sa pag-aayos ng mga gamit sa likod bahay, napansin kong may kakaibang kilos si tatay. Nakaupo siya sa duyan, hawak ang isang lumang larawan, at matagal siyang nakatingin dito, para bang may matinding alaala siyang binabalikan. Sa una, hindi ko ito pinansin. Pero noong sumunod na linggo, paulit-ulit ko na siyang nakikitang ganoon. Isang gabi, habang kumakain kami ng hapunan, napansin kong tahimik si tatay. Parang lutang. Tinawag siya ni nanay, "Hoy, Erning, ano na naman yang iniisip mo dyan?" Napakunot lang ang noo ni tatay at mumiti ng pilit. "Wala, may naalala lang ako." "Ano ba yon?" Simula pa nung isang linggo, parang nawawala ka na sa sarili mo dagdag ni nanay. Hindi na sumagot si tatay. Bigla na lang siyang tumayo at lumabas ng bahay. Sinundan ko siya ng tingin pero hindi ko siya sinundan sa labas. Pagbalik niya, wala pa rin siyang imik. Kinabukasan, kinausap ako ni nanay habang naglalabas siya. "Napapansin mo ba si tatay mo, John? Iba na ang ikinikilos niya. Para bang may bumabagabag sa kanya." Tumango lang ako. "Nay, laging may hawak na lumang litrato. Hindi ko lang makita kung sino yung babae sa litrato. Luma na kasi masyado." Napahinto si nanay sa paglalaba. "Babae?" "Opo." Hindi na siya nagsalita. Tumalikod siya at tinuloy ang kanyang ginagawa, pero halatang nagbago ang kanyang mukha, parang may biglang kabang bumalot sa kanya. Habang lumilipas ang mga araw, may mga nangyayaring kakaiba sa baryo. May mga alagang hayop na nawawala, at may buntis na kapitbahay namin na biglang nangayayat at parang laging pagod. Wala pang makapagsabi kung ano ang sanhi. May nagsasabing baka may gumagala na aswang, pero ang iba'y sinisisi lang ito sa panahon. Sa mga panahong yon, narinig kong muli ang isang pangalang matagal ko nang hindi naririnig, Lucia. Narinig ko ito mula mismo kay tatay. Madalas niyang banggitin habang natutulog o habang naglalakad siyang mag-isa. Sino si Lucia? Hindi ko alam. Pero kitang-kita ko sa mga mata ni nanay na kilala niya ito. Tuwing naririnig niya ang pangalan, bigla siyang titigil, lalalim ang buntong hininga niya, at may kaba sa kanyang mukha. Hanggang isang gabi, tinanong ko si nanay. "Nay, sino po si Lucia?" Hindi siya agad sumagot. Halos isang minuto siyang tahimik. Tapos, marahan niyang sinabi, "Siya ang dating nobya ng tatay mo." Matagal ng panahon yon. Akala ko, limot na niya. Nanlamig ang pakiramdam ko. Bakit ngayon, bigla-bigla ay bumabalik sa alaala ni tatay ang babaeng ito?
At anong koneksyon nito sa mga nangyayaring kababalaghan sa baryo? Hindi ko alam noon na ang pagbabalik ng pangalang Lucia ay magsisimula ng isang bangungot na aabot sa aming pamilya at sa buong baryo. Lumipas ang ilang araw mula noong unang beses kong narinig ang pangalang Lucia mula sa bibig ni tatay. Mas naging madalas ang katahimikan sa loob ng bahay. Si tatay ay parang lumulutang sa sarili niyang mundo, si nanay ay laging balisa, at ako naman ay unti-unting nilalamon ng kuryosidad at kaba. Isang hapon habang pauwi ako galing sa bayan, may nadaanan akong isang babae sa may gilid ng kalsada. Nakatayo siya sa ilalim ng lilim ng malaking punong akasya, may dalang sako at maliit na bayong. Nakasuot siya ng simpleng puting bestida, may suot na sombrerong pino, at tila hindi gaanong tumanda. Maputi ang balat, maitim ang mahabang buhok, at matalim ang titig, para bang sinisid niya ang buong kaluluwa ko gamit ang kanyang mga mata. Hindi ko siya kilala. O akala ko lang. Nang umuwi ako sa bahay, inabutan ko si tatay na tila nagmamadaling lumabas. Sa labas ng bahay, may usisero na nagsabing, "Erning, may dumating." Sabi taga rito raw siya dati. Lucia raw ang pangalan. Napahinto si tatay. Hindi siya nagsalita agad. Para bang may sandaling tumigil ang oras sa loob ng bahay namin. Si nanay naman ay parang biglang nanigas, hawak-hawak ang basang-basahan sa kamay, at kitang-kita sa kanyang mukha ang pagkabigla. Tiningnan ni tatay si nanay tapos tumingin sa akin. Tumango lang siya at lumabas ng bahay. Mula sa bintana, nakita kong papalapit si tatay sa babae sa may dulo ng kalsada, siya nga yung nakita kong estranghera kanina. Kitang-kita ko kung paano lumiwanag ang mga mata ni tatay. Lumapit siya sa babae, umiti ito, at marahang itinungo ang kanyang ulo bilang pagbati. Si Lucia. Ang dating nobya ni tatay. Agad siyang pinag-usapan sa baryo. Sabi ng matatanda, si Lucia ay matagal nang hindi nagpapakita sa kahit sinong taga rito. Umalis daw siya noon pa, hindi man lang nagpaalam, at biglang naglaho na parang bula. Ang iba'y nag-akalang patay na siya. Pero ngayon, heto siya't muli na namang naglalakad sa ating mundo, animoy walang pinagbago. Napansin ng mga tao ang kakaibang presensya niya. Sa unang tingin, maganda at maaliwalas ang aura niya, pero kapag tumagal ka ng tingin sa kanya, parang may malamig na dampi sa balat, na para bang sinasakal ka ng hindi mo alam kung bakit. Lalo na sa mga buntis, kapag napapadaan si Lucia malapit sa kanila, bigla silang nilalamig, nahihilo, o kaya'y nagkakaroon ng matinding kabog sa dibdib. Nagpakilalang muli si Lucia sa mga tao. Sabi niya, galing siya sa Maynila. Matagal daw siyang nanirahan roon, pero napagod sa gulo ng syudad at nagpa siyang bumalik sa baryong kanyang sinilangan para magpahinga. May ilan ang natuwa, pero mas marami ang nagtaka at nagduda. Hindi lang basta balikbayan ang tingin sa kanya, parang may ibang dahilan kung bakit siya narito. Simula noon, naging madalas ang paglabas-labas ni tatay. Lagi siyang nasa bahay ni Lucia, tumutulong daw ayusin ang lumang bahay ng babae na iniwan niya noon. Kaming lahat ay tahimik lang, pero ramdam mo ang tensyon sa loob ng aming bahay. "John," bulong ni nanay sa akin minsan, habang naghahapunan, "bantayan mo ang tatay mo. Hindi ko gusto ang takbo ng mga bagay-bagay." Sumunod ako. Isang gabi, sinundan ko si tatay nang hindi niya alam. Dumaan siya sa masukal na daan patungong bahay ni Lucia. Nakita ko siyang pumasok sa loob, at doon ko unang narinig ang kakaibang tunog, parang bulong, halakhak ng babae, at tila may mga kulinting na tumutunog kahit walang hangin. Ilang sandali pa, may sumilip sa bintana. Si Lucia. At nang magtama ang mga mata namin, ngumiti siya. Isang ngiti na hindi ko malilimutan, malamig, puno ng lihim, at parang gusto niyang ipaalala sa akin na alam niya na nandoon ako. Mula noon, hindi na ako makatulog ng maayos. Nagkaroon ako ng mga bangungot. Nakikita ko si Lucia sa panaginip, palapit ng palapit sa amin, hawak ang dugo ang damit, at sinasabi ang pangalang Erning habang umiiyak. Sa baryo, may nabalitaan kaming isang buntis na biglang nawalan ng malay habang natutulog. Nang ipatingin sa doktor, sinabi nitong tila may nawawalang dugo sa katawan, pero walang sugat na makikita. Isa pa, may alagang baboy na nakita sa likod ng bahay ng Lucia, walang laman ang tiyan, at tuyong-tuyo ang katawan na parang sinipsip. Habang lumalala ang mga pangyayari, lalo ring bumibigat ang pakiramdam ko. Sa bawat araw na lumilipas, para bang may humihila sa amin palapit sa isang malalim na dilim. At si tatay mas lalo siyang napapalapit kay Lucia. Parang may mahika ito sa kanya.
Hindi na niya kami tinitingnan sa mata, hindi na siya halos umuwi. Isang araw, kinausap ko si nanay. Umiiyak siya habang hinahawakan ang isang lumang pendant, anting-anting daw iyon mula sa kanyang lola. Isinuot niya iyon sa akin at sinabi, "John, may masamang nilalang na bumalik sa buhay natin." Akala ko, nalimutan na ng asawa ko ang babaeng iyon. Pero tila may tanikala pa silang hindi pa napuputol. Bantayan mo ang tatay mo bago pa tuluyang lamunin ng dilim ang puso niya. At doon ko unang naramdaman ang takot na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang pakiramdam na ang isang nilalang mula sa nakaraan ay hindi bumalik para sa kapayapaan, kundi para tapusin ang isang kasunduang naiwan sa kadiliman. Mula noong bumalik si Lucia sa baryo, unti-unting nagbago ang takbo ng buhay ng mga tao, lalo na sa aming pamilya. Si tatay, na dati haligi ng tahanan, ay parang naging anino na lamang ng kanyang dating sarili. Hindi na siya madalas magsalita, madalas ay wala sa bahay, at kung narito man, tahimik lang siyang nakatitig sa kawalan. Sa kabila ng lahat ng ito, si Lucia naman ay tila lalo pang gumaganda habang tumatagal. Para bang kabaligtaran ng natural na pagtanda ng tao. Sa halip na kumupas, lalo pa siyang naging maputi, makinis, at malakas ang dating. Ngunit hindi rin iyon nakataka sa mga mata ng matatanda sa baryo. Isang gabi, dumalaw sa bahay si Lola Flor, isang matandang albularyo sa aming lugar na matagal nang hindi lumalabas ng bahay maliban na lang kung may malubhang dahilan. Apo, naramdaman ko na. May bumalik sa baryong ito. Isang nilalang na matagal nang nawala. Pero ngayon, dala niya ang gutom at galit na hindi natapos sa nakaraan. Napatigil kami ni nanay. Si Lola Flor, bagaman may edad na, ay kilala sa kanyang matalas na pakiramdam sa mga nilalang na hindi basta-basta nakikita ng karaniwang mata. Si Lucia po ba, Lola? Tanong ko. Tumango siya. Hindi siya ordinaryong tao. Ang anyo niya ay babae, pero ang kaluluwa niya ay nadungisan na ng dilim. Hindi ko pa masasabi ng buo pero may halimaw sa loob niya. Nagkwento si Lola Flor ng isang alamat na ilang dekada nang pinag-uusapan sa mga lihim ng matatanda. May isang dalagang inibig ng isang lalaking nakatali na sa iba. Umalis siya sa baryo matapos siyang layuan ng lalaki, at sa kanyang galit, naghanap siya ng tulong sa kakahuyan, sa ilalim ng punong balete, sa isang lugar na pinaniniwala ang tirahan ng mga itim na engkanto. Sa alamat, nakipagkasundo raw ang babae sa isang nilalang, kapalit ng kabataan, kagandahan, at kapangyarihan, ibibigay niya ang kanyang sarili at ang dugo ng mga walang kamalay-malay. Biglang bumigat ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung alamat lang ba yon o babala para sa kasalukuyan. Kinabukasan, sa baryo, muling may nangyaring kakaiba. Isang buntis na babae na nakatira sa kabilang purok ang natagpuang walang malay sa kanilang sala. Ang kutis niya ay maputlang-maputla at halos wala ng pulso. Dinala agad siya sa health center, at sabi ng doktor, parang naubusan siya ng dugo. Walang sugat. Walang marka. Pero ang mga mata niya, kahit nakapikit, ay may luhang umaagos. Para bang may nakita siyang bagay na hindi na kayang ilarawan ng salita. Sa parehong araw, nakita ko si Lucia sa palengke. Suot niya ang puting bestida, at dala-dala ang isang bayong na puno ng karne. Ngumiti siya sa akin, pero sa likod ng kanyang mga mata, may malamig na liwanag, parang hindi siya masaya, kundi nananabik sa kung anuman. Lumapit siya sa akin. "John," malambing niyang tawag. "Kamusta ang nanay mo? Si tatay mo, dadaan ulit sa bahay mamaya. May ipapagawa lang ako." Hindi ako agad nakasagot. Pero naramdaman kong may kakaibang amoy sa paligid niya. Hindi masangsang. Hindi mabango. Isang uri ng samyo na hindi ko maipaliwanag, parang amoy ng tuyong dugo na hinaluan ng pabango. Pag-alis niya, agad akong umuwi. Kinausap ko si nanay at sinabing kailangan naming bantayan si tatay. Hindi ako mapakali. Parang may papalapit na sakuna. Kinagabihan, sinundan ko si tatay. Pumasok siya sa bahay ni Lucia. Hindi ako lumapit agad. Sa halip, pinili kong umikot sa likod at tumingin sa bintana. Doon ko nakita ang hindi ko inaasahan. Si Lucia, nakatayo sa gitna ng silid, suot ang isang pulang damit. Nakapaligid sa kanya ang mga kandila, at sa gitna ng lamesa ay may kakaibang figura na yari sa kahoy at buto ng hayop. Nakatayo si tatay sa harapan niya, parang nasa ilalim ng hipnotismo. Tahimik lang, nakatitig sa kanya. Tapos, may kinuha si Lucia mula sa kanyang bayong, isang maliit na sisidlan ng itim na likido. Ipinahid niya ito sa noo ni tatay habang may binubulong siya na hindi ko maintindihan.
Bigla akong nakaramdam ng hilo. Para bang may pumapasok sa aking isipan. Mabilis akong umurong at nagkubli sa likod ng punong kahoy. Kinabukasan, kinausap ko si Aling Clara, isa sa mga kapitbahay na matagal nang kilala si Lucia. Alam mo, Hijo, ani Aling Clara, noong dalaga pa si Lucia, iba na talaga siya. Tahimik, maganda, pero may anino. May mga alagang hayop kaming nawawala noon. At may isang buntis na biglang nalaglagan ng anak at sinisisi si Lucia. Pero hindi na patunayan. Iyon na ang kumpirmasyon ng hinala ko. May misteryo sa likod ng katauhan ni Lucia. At ang pagkakabalik niya sa aming baryo ay hindi para sa kapayapaan o pagbawi ng nakaraan, kundi para tuparin ang isang lumang sumpa. At si tatay ang kanyang dating pag-ibig ay tila siya ngayong ginagamit na kasangkapan. Hindi na ito simpleng kwento ng selos, ng muling pag-ibig o panibagong simula. Isa itong bangungot na bumangon mula sa libing ng lumipas. At kung hindi kami kikilos baka isa-isa na kaming maglaho, gaya ng mga alaga, gaya ng mga buntis, at gaya ng pagkalimot ng tao sa kung sino talaga si Lucia. Kinabukasan matapos kong masaksihan ang ritual ni Lucia, para akong hindi mapakali. May mabigat na presensya sa dibdib ko, parang may nilalang na unti-unting lumalapit sa aming pamilya, tahimik pero mapanganib. Hindi ko na rin maitago kay nanay ang lahat. Kinuwento ko sa kanya ang lahat ng nakita ko sa bahay ni Lucia, ang mga kandila, ang kakaibang mga dasal, at kung paano parang nahipnotismo si tatay. Hindi siya agad nagsalita. Pero tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi na ito basta-bastang tukso lang, John, sabi niya. Nilalaso ni Lucia ang isipan ng tatay mo. At kung hindi natin pipigilan, baka pati kaluluwa niya mawala na. Nagdesisyon si nanay na dalawin si Lola Flor muli. Doon namin muling narinig ang isa sa pinakakakilakilabot na bahagi ng kwento, ang sumpa ng punong balete. Ang alamat ni Lucia at ng itim na balete ayon kay Lola Flor, si Lucia ay anak ng isang manggagamot at isang albularya. Noon pa man, malapit na siya sa mga anito at engkanto. Marami raw ang naniniwala na tagapagmana siya ng sinaunang kaalaman, pero may halong pangamba ang mga tao, sapagkat may mga gabi na nasasaksihan siyang nakikipag-usap sa mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Noong siya'y dalaga pa, umibig siya sa isang lalaki, walang iba kundi si Erning, ang aking tatay. Sobrang mahal ni Lucia si Erning. Pero si tatay ay may ibang iniibig, si nanay. Nabalitaan ito ni Lucia, at sa sobrang sama ng loob, bigla siyang nawala. Ang totoo, ayon sa sabi-sabi ng matatanda, hindi raw siya basta umalis. Pumunta siya sa pinakamatandang punong balete sa gubat, sa lugar na tinatawag na Liliman ng Itim. Doon siya nagdasal. Hindi sa Diyos. Hindi sa kalikasan. Kundi sa mga itim na nilalang na tagapamagitan ng dilim at laman. Nakipagkasundo siya, kapalit ng kagandahan, kabataan, at kapangyarihan, ay magsisilbi siya sa kagustuhan ng mga nilalang ng kadiliman. Ang kondisyon, tuwing siya ibabalik sa lupaing sinilangan, kailangan niyang mangolekta ng sariwang dugo, mas mainam kung sa buntis, sanggol, o taong inosente. At higit sa lahat, kailangan niyang ibalik sa kanya ang lalaking kanyang minahal kahit pa may asawa't anak na ito. Mula noon, hindi na siya nakita. Akala ng lahat ay patay na. Pero sa totoo lang, si Lucia ay naging isa ng Ialing-Adta, isang uri ng aswang na mahilig sa sanggol at dugo ng buntis, ngunit hindi basta-basta makikilala dahil marunong siyang magbago ng anyo. Maaari siyang magpakita bilang ordinaryong babae, mabango, maganda, mahinahon, pero ang kanyang kaluluwa ay nilamon na ng uhaw sa dugo at paghihiganti. Ang muling pagbabalik, hindi pagmamahal, kundi paghihiganti muling bumulaga sa amin ang katotohanan, hindi dahil sa pag-ibig kaya bumalik si Lucia. Kundi dahil sa kasunduan. Isang lumang utang na kailangan na niyang bayaran. Si tatay, ang lalaking tumanggi sa kanya noon, ay kailangang maging kanya ngayon, o kung hindi isasakripisyo. Nagdesisyon kaming magsagawa ng proteksyon. Tinuruan kami ni Lola Flor ng orasyon, mga halamang isasabit sa bawat sulok ng bahay, at anting-anting na isusuot para hindi kami mapasok ng masamang espiritu. Ngunit paunti-unti na ring nakikita ang epekto ng sumpa ni Lucia sa baryo, 3 buntis ang nawalan ng malay sa loob ng 1 linggo. May kambing na natagpuang patay at buto na lang ang natira. At ang pinakanakakatakot, may isang bata na biglang nawala habang naglalaro sa likod ng bahay. Pagbisita ni Lucia sa bahay namin isang gabi, kumakatok si Lucia sa pintuan namin. Hindi siya ang tipikal na masungit o mapangakit. Sa halip, ngumiti siya ng marahan at may bitbit pang tinapay at kape.
Dumaan lang ako, gusto ko sanang makipag-ayos, anya. Pero alam naming hindi iyon simpleng bisita. Nakasuot si nanay ng anting-anting at si Lola Flor ay nasa loob ng bahay, nakamasid. Hindi pinagbuksan si Lucia. Hindi ka pwede rito, Lucia, sabi ni Lola Flor mula sa loob. Biglang nag-iba ang mukha ni Lucia. Ang dating mapayapang ekspresyon ay napalitan ng matalim na titig. Hindi pa tapos ang kasaysayan, Flor. May utang pa ang lalaking yon sa akin. At babawiin ko ang sa akin kahit anong mangyari. Pagkatapos nyon, para kaming nilamig sa loob ng bahay. Humapdi ang mga mata ko, parang may alikabok na itim na pumasok sa loob ng kaluluwa ko. Bumigat ang hangin at sumingaw ang amoy ng bulok na karne. Pagkaalis niya, nakita naming pumutok ang isa sa mga ilaw sa altar. Tanda raw iyon, may masamang espiritong nagpaparamdam. Ngayon, malinaw na sa amin ang panganib. Si Lucia ay hindi na simpleng tao. Isa na siyang halimaw na nagtatago sa katawan ng isang dalagang iniwan, sinaktan, at ngayon ay bumalik upang gumanti, kumain, at magnakaw ng buhay. At ang baryo namin ay isa ng malaking kulungan ng dilim. Ang baryo namin ay unti-unting nilalamon ng tahimik na takot. Mula nang bumalik si Lucia, para bang unti-unting nawawala ang liwanag sa bawat kanto ng aming lugar. Lalo na tuwing gabi, masyadong tahimik, masyadong madilim, at ang simoy ng hangin ay may dalang kilabot. Parang may kung anong nagmamasid. At nang dumating ang isang gabi ng bagong buwan, isang gabing walang kahit kaunting liwanag sa langit, nagsimula ang sunod-sunod na pagkawala. Unang pagkawala, si Aling Bebang ay isang matandang hilot. Wala siyang pamilya, pero siya ang tagapagpaanak ng halos lahat ng kababaihan sa baryo. Sa edad niyang 76, malakas pa rin ang katawan at matalas pa rin ang isipan. Ngunit noong gabing iyon, habang may pinapaanak siyang buntis, bigla raw siyang napatingin sa bintana. Wala naman daw tao sa labas, pero sabi ng mga nakasaksi, namutla si Aling Bebang, napatigil sa paghilot, at parang nawala sa sarili. May tumawag sa akin, anya raw, habang nakatingin sa dilim. Pagkalipas ng 5 minuto, lumabas siya ng bahay at hindi na bumalik. Kinabukasan, natagpuan ang kanyang tsinelas sa paanan ng gubat. May bakas ng paa, ngunit hindi ito sa lupa, kundi sa mga tuyong dahon na parang hindi nadurog o napinsala, pero may marka. Para bang lumulutang lang ang mga yapak niya. Ikalawang pagkawala, ang kambal na bata kasunod nito, 2 sa mga batang kapitbahay namin, kambal na babae na edad 5 taon, ay naglalaro sa labas bandang alas 7 ng gabi. Laging may bantay silang tiyahin, pero saglit lang daw siyang pumasok sa loob para kumuha ng mainit na gatas. Pagbalik niya, wala na ang mga bata. Sa damuhan, may nakita lang siyang duguan na manika, iyon ang paboritong laruan ng kambal. At sa pader sa likod ng bahay, may nakaukit na simbolo, isang bilog na may 3 mata sa loob, parang masamang mata na nagmamasid. Kumalat ang takot sa buong baryo. Nagsimulang magpatrol ang mga tanod. Bawal nang lumabas ng bahay pagpatak ng alas 7. Pinagbabawalan na ring maglaro ang mga bata sa labas. Pero kahit anong gawin ng mga tao, hindi nila maintindihan kung paano nawawala ang mga tao nang walang ingay, walang bakas, at walang saksi. Pagbalik ni tatay sa bahay, pero iba na siya ilang araw matapos ang mga pagkawala, bumalik si tatay sa bahay. Galit si nanay, pero halatang may awa pa rin siya sa kanya. Ako naman, tahimik lang pero mapagmasid. Pansin naming hindi na siya gaya ng dati. Madalas siyang nakatitig lang sa kisam. Hindi siya kumikibo at kapag kausap, sagot lang niya ay hindi o ewan. At tuwing hating gabi, naririnig namin siyang bumubulong habang nakaupo sa sala, nakaharap sa altar. Lumapit si nanay minsan, at tinanong siya, Erning, ano ba ang nangyayari sa'yo? Pero tumingin lang siya kay nanay at sinabing, hindi ko na siya matanggihan. Nakikita ko siya tuwing ipinikit ko ang mata ko. Bawat gabi, dinadala niya ako sa lugar na hindi ko maintindihan, may mga punong balete, may mga boses, may mga matang pula ng mga sandaling iyon, na pagtanto naming sinapian na si tatay. Ang dating ama naming matapang ay isa ng sisidlan ng anino ni Lucia. Binabantayan tayo ni Lucia, napansin ko rin na araw-araw, may kung sinong nakatayo sa tapat ng bahay. Nakaitim na bestida. Hindi gumagalaw. Hindi nagsasalita. Minsan si Lucia, minsan ibang babae. Pero palaging may mga itim na uwak sa bubong kapag andyan siya. Kahit tanghaling tapat, malamig ang pakiramdam namin sa loob ng bahay. Ang mga halaman sa paso ni nanay ay unti-unting natutuyo.
Ang mga asin sa bawat sulok na panlaban sa masamang espiritu ay nawawala o natutunaw. Kahit ang aso naming si Bruno, isang askal na palaging tumatahol sa estranghero, hindi kumakahol kay Lucia. Sa halip, natutulala ito o natatakot. Minsan, nakita kong naglalakad si Lucia papunta sa sapa. Ang dala niya, isang kulubot na sanggol na parang manika. Hindi ko alam kung laruan lang ba iyon o totoo. Ang alok ni Lucia kay nanay isang gabi, bigla siyang dumating sa harap ng bahay. Nagulat kami, hindi siya kumatok. Basta na lang siyang nagsalita mula sa labas. Aling Letty, hayaan mo na si Erning. Hindi mo na siya pag-ari. Noon pa man, akin na siya. Kung gusto mong ligtas ang anak mo, makipagpalitan ka. Nanginginig si nanay. Hindi siya lumabas. Pero sumagot siya, wala akong ipagpapalit. Umalis ka, demonyo ka. Ngunit mumiti lang si Lucia at nagsabi, kung ayaw mong makipagpalitan may kukunin akong kusa. At sa pagtalikod niya, narinig naming tumawa siya, hindi normal na tawa ng babae, kundi tawang mababa, gutom, parang tinig ng daan-daang kaluluwa. Ang simula ng pakikipaglaban ng gabing iyon, nagdesisyon kami. Hindi na kami pwedeng maging biktima. Hindi pwedeng magtago na lang. Kailangan na naming lumaban. Kinausap ni nanay si Lola Flor. Tumulong rin ang ilan sa mga matatandang manggagamot sa baryo. Pinatawag nila ang isang tagapangalaga ng panahon, isang matandang lalaki mula sa kabilang bayan na may kakayahang basagin ang mga sumpa ng mga nilalang ng dilim. Ang sabi niya, hindi kayo dapat matakot sa dilim, kundi matutong dalhin ang apoy sa gitna nito. Pero tandaan, hindi ito basta giyera ng tao laban sa tao. Ito'y giyera ng dugo laban sa dugo at kaluluwa laban sa kaluluwa. Simula pa lang ito ng matinding labanan sa pagitan ng isang baryong punang takot at ng nilalang na bumalik upang ipagpatuloy ang kanyang misyon ng paghihiganti. Hindi na ito simpleng kwento ng aswang, ito'y kwento ng pagbura sa nakaraan o paniningil ng multo nito. Matapos ang sunod-sunod na pagkawala at ang tuwirang pagbabanta ni Lucia, hindi na kami maaaring manatiling tahimik. Hindi na lang ito laban ng aming pamilya, ito na ay laban ng buong baryo. Kinaumagahan, tumungo kami sa pinakagilid ng baryo, sa isang lumang kubo na nakatago sa likod ng punong saging at kawayan. Dito nakatira si Tatang Manong, isang kilalang tagapangalaga ng panahon, albularyo, at tagasalin ng sinaunang karunungan. Pagdating kay Tatang Manong, si Tatang Manong ay halos 70 taong gulang na, ngunit matatag pa rin ang katawan. Kulubot ang balat ngunit maliwanag ang mga mata, para bang kaya niyang makita ang hindi nakikita ng ordinaryong tao. Sa kanyang maliit na bahay ay may mga bote ng langis, tuyong halaman, sinaunang mga aklat na may banyagang sulat, at mga kakaibang buto at bato na nakabitin sa kisam. Kilalang-kilala ko si Lucia, bulong ni Tatang. Noong ako'y binata, narinig ko na ang kwento niya. Isa siyang alagad ng itim na kaluluwa, at ngayon bumalik siya upang tuparin ang huling bahagi ng kasunduan. Naglatag siya ng itim na tela sa sahig at inilabas ang isang lumang kahon. Sa loob nito ay may 3 uri ng anting-anting, tagalikaw, panangga sa espiritu na sumusunod sa tao pangtakip sinag, nagtatago sa aura ng sinuman mula sa masasamang nilalang lukbutan ng liwanag. May taglay na panlaban kapag nagsimula na ang aktwal na laban, ngunit sabi ni Tatang, hindi sapat ang mga anting-anting. Kailangan ng ritual upang basagin ang koneksyon ni Lucia sa ating baryo. Paghahanda ng ritual, barang at salagimsim ang unang hakbang ay barang, hindi upang manakit, kundi upang itali ang kapangyarihan ni Lucia at mapigil siya sa pagdalaw. Ilang gabi kaming naghanda ng sangkap, dugo ng itim na manok buhok ng isang birhen abong mula sa sinunog na aklat ni Lucia, nakuha ni Lola Flor noon pa, langis ng niyog na inipon mula sa 3 gabi ng bagong buwan sa kalagitnaan ng gabi. Binigkas ni Tatang Manong ang matandang orasyon ng salagimsim, isang orasyon na nagsasara ng daan sa mga espiritong mapanira. Habang binibigkas niya ito, kumilos ang hangin, parang may umuugong sa bubong, at lumalamig ang paligid kahit walang ulan. Tinatakot na tayo, sabi niya. Alam niyang naghahanda tayo. Pero hindi tayo urong. Pagbuo ng depensa sa baryo habang isinasagawa ang ritual, inatasan naman si nanay at ang ibang kababaihan na ilatag ang proteksyon sa bawat sulok ng baryo. Bawat pintuan ay may buhok ng buntis na isinawsaw sa langis sa mga poste. May palaspas at bawang na tinuhog sa itim na sinulid, ang bawat bata ay pinasuot ng panyo na may orasyon sa loob at ang buong baryo ay pinalibutan ng bilog na asin. Sabay ng dasal tumulong rin ang ilang matatandang lalaki. Naghukay sila sa ilalim ng punong balete kung saan huling nakita si Lucia at natagpuan doon ang buto ng sanggol at isang lalagyan ng dugo.
Luma na ito, ngunit sariwa pa rin ang laman. Tanda ng ritual ng pagpapalit ng anyo, patunay na si Lucia ay ganap na nilalang ng dilim. Ang paalala ng matanda, isang barya para sa dugo, habang patuloy ang ritual, nagbigay babala si Tatang Manong, hindi basta aswang si Lucia. Isa na siyang dalagitang alitaptap, nilalang na tinatawagan sa dilim, at nagbabalik sa oras ng kamatayan. Hindi sapat ang bawang o buntal ng palaspas. Kailangan ng isang sakripisyo. Napatingin kami kay nanay. Anong klaseng sakripisyo? Sumagot si Tatang, isang pusong handang isuko ang sarili para sa iba. Sapagkat si Lucia ay hindi lang halimaw, siya ay multo ng pagkakasala, at ang multo ay pinapalayas hindi lang ng dasal kundi ng pagtubos. Simula ng pagbabago kay Tatay samantala, si Tatay ay dumaranas ng matinding pagdurusa. Tuwing gabi, nilalagnat siya, nanginginig at nagsasalita sa ibang wika, tila Latin o sinaunang Katagalugan. Hindi ko na siya makaya, sumisigaw siya sa panaginip ko. Kinukuha niya ako tuwing gabi, sabi ni Tatay habang umiiyak. Pero si Tatang Manong ay may huling lunas, ang pagpuputol ng ugnay. Gamit ang isang piraso ng balat ni Tatay, dugo, at buhok, gagawin ang orasyon ng pagputol, isang marahas ngunit epektibong paraan para wasakin ang tanikala ni Lucia sa kaluluwa ni Tatay. At sa loob ng 3 gabi, ito ang aming naging misyon. Mga hudyat ng laban sa 3 gabi ng ritual, nagbago ang ihip ng hangin. May lumalakad sa paligid ng baryo, walang yapak, walang tinig, pero may presensya. Umuugong ang mga bubong, nanginginig ang mga bintana, at ang mga ilaw ay patay-sindi. Biglang tumahol si Bruno, ngunit hindi ito tahol ng takot, kundi tahol ng babala. Darating siya, sigaw ni Tatang. Lahat ng kandila sa paligid ay namatay. Ang asin sa gilid ng baryo ay nahawi, at ang anino ni Lucia ay nakita sa tuktok ng punong balete, nakaputi, ngunit may maitim na usok na lumalabas sa kanyang bibig. Ngumiti siya. Handa na rin akong makipaglaban, gabi ng mismong paglalaban. Tahimik ang baryo, ngunit ang hangin ay may dalang sindak. Walang kumakanta na kuliglig. Ang mga aso'y nakasilong sa ilalim ng bahay, nanginginig at ayaw lumabas. Lahat ng ilaw ay pinatay, tanging mga kandilang may orasyon at anting-anting ang naiwan sa paligid ng mga bahay. Ito na ang gabi ng tadhana, ang gabi kung kailan haharapin ni Tatay ang nilalang na minsang minahal niya si Lucia. Pagdating ni Lucia eksaktong 12:00 ng hating gabi, biglang bumukas ang mga bintana ng bahay kahit walang hangin. Sumabay dito ang pagputok ng lahat ng ilaw sa poste. Umalinggaw ang isang napakalalim na tawa, hindi galing sa tao, kundi tila mula sa kailaliman ng lupa. Sa gitna ng daan, sa ilalim ng punong balete, lumitaw si Lucia. Hindi na siya tulad ng dati. Ang kanyang mukha ay maputlang parang buhangin. Ang mga mata niya ay pulang-pula at may mahahabang kuko ang kanyang mga daliri. Ang buhok niyang dating makintab ay naging parang usok, palutang-lutang sa ere. Nakaputing saya siya, ngunit nabahiran na ng dugo sa laylayan. Erning, wika niya sa malamig na tinig. Dumating na ang sandali ng pangakong hindi mo tinupad. Ang harapang pagtutuos lumabas si Tatay, may hawak na anting-anting ni Tatang Manong at may bakas ng mga sugat mula sa ritual ng pagputol ng ugnay. Hindi siya sigurado, hindi siya malakas, pero puno siya ng determinasyon. Lucia, hindi ako yo, sagot niya. Ngunit mumisi si Lucia. Lahat ng minahal ko akin. At lahat ng tumanggi nagdurusa. Biglang bumagsak ang lupa sa paanan ni Lucia. May mga kamay na lumabas, itim, mahaba, at butot balat, mga espiritu ng mga dating na biktima niya. Pumulupot ito sa paligid. Nagsimulang umikot ang hangin, parang ipo-ipo ng kadiliman. Ang pagbitaw ni Tatay sa nakaraan, habang umiikot ang dilim, biglang napaluhod si Tatay. Dumugo muli ang sugat sa kanyang dibdib, ang marka ng sumpa ni Lucia. Ngunit narinig niya ang tinig ni Nanay, ni Lola Flor, ni Tatang Manong, at ni Bunso, mga tinig ng mga buhay pa. Labanan mo siya, tay, wag mong hayaan ang nakaraan na sirain ang kasalukuyan. At sa puntong iyon, napaiyak si Tatay. Hawak niya ang itlog ng itim na tandang, ang simbolo ng kasunduan nila ni Lucia noon. Dito nagmula ang pangako at dito rin dapat ito wakasan. Ibinato niya ito sa lupa at sinabayan ng sigaw, binabasag venhi pangako isay dilim. Biglang lumiwanag ang paligid. Ang mga kandilang may orasyon ay nagliyab ng bughaw. Tumili si Lucia, masakit sa kanya ang liwanag. Napaatras siya, nagbago ang mukha, naging anino ng usok. Ang ritual ng apoy, tumakbo si Tatay pabalik sa gitna ng bilog ng asin, kung saan naghihintay si Tatang Manong.
Hawak ni Tatang ang liwanag ng San Benito, isang malaking krus na yari sa nagniningas na sanga ng sampalok at may orasyon sa gitna. Binalot nila si Tatay ng puting kumot na may dasal, at sinimulan ang huling ritual ng pagtatwa, ang pagsasara ng daan sa pagitan ng kaluluwa ni Lucia at ng mundo ng mga buhay. Bawat dasal ni Tatang ay sinasabay sa pagtunog ng kampanang tanso. Bawat pag-usal ay may kasabay na sigaw ni Lucia, na unti-unting nagkakabali-bali ang katawan. Ang kanyang mga kamay ay naging pakpak ng paniki. Ang kanyang mga paa ay naging mga kuko ng manok. Ang kanyang mata ay pumutok at ang kanyang buhok ay naging abo. "Bakit mo ako iniwan, Erning?" sigaw niya, nanginginig ang tinig. Ang sakripisyo ni nanay ngunit hindi sapat ang ritual. Tumigil si Tatang. Kailangan ng kabayaran. May dapat magtaya. Lumingon si nanay. Walang pag-aalinlangan, lumapit siya kay Lucia at itinapat ang sarili sa liwanag ng krus. "Kung ang tanging paraan para mawala ka ay ang pagputol ng huling tanikala, ako na ang putulin mo." At bago makalapit si Lucia, si nanay mismo ay tumaga ng itak sa sarili niyang palad at isinaboy ang dugo sa anino ni Lucia. Ang dugo ni nanay, isang inang tapat at dalisay, ang siyang naging panghuling selyo. Sumigaw si Lucia, nanginig, at ang kanyang katawan ay nabasag na parang salamin, saka naging usok na hinigop ng lupa. Nang tuluyang mawala ang usok, tumigil ang hangin. Nagliwanag muli ang mga ilaw. Tahimik ang paligid. At mula sa madilim na langit bumagsak ang isang bulalakaw. Pagkahulog ng kaluluwa at paglaya ng baryo sa kinabukasan, nagising si Tatay sa sarili. Walang sugat. Walang galit. Para bang binura ang bahagi ng kanyang alaala kay Lucia. Si nanay naman, bagamat mahina, ay buhay at nakangiti. Ang baryo ay tila binuhusan ng liwanag. Ang mga nawalang bata ay natagpuan, pagod at gutom, pero buhay sa paanan ng bundok. Si Aling Bebang. Bumalik makalipas ang ilang araw, parang walang nangyari, ngunit wala na siyang alaala sa nangyari. At ang punong balete na dati pinamugaran ni Lucia natuyo at gumuho. Pangakong hindi na mauulit sa pagtatapos ng gabi ng dugo at apoy, nanumpas si Tatay na hindi na kailanman babalikan ang nakaraan. Si nanay naman ay naging mas matatag, at ang aming pamilya ay muling nabuo. Ngunit may iniwan si Tatang Manong na babala, kapag hindi natuto ang puso ang multo ng kahapon ay babalik sa mas madilim na anyo. Lumipas ang ilang linggo matapos ang bangungot na dinala ni Lucia sa aming baryo. Unti-unting bumalik sa normal ang pamumuhay ng mga tao, muling bumukas ang palengke, nagsimula na ulit ang mga misa, at ang mga kabataan ay muli nang naglalaro sa ilalim ng araw. Pero kahit anong pilit ng lahat na bumalik sa dati, hindi na magiging gaya ng dati ang lahat. Pagbabalik ni Tatang Manong isang hapon, muling bumisita si Tatang Manong sa aming bahay. Nakasandal siya sa kanyang tungkod at may hawak na lumang sobre. May hindi pa kayo alam, mahinahon niyang bungad. Bumukas ang sobre, at inilabas niya ang isang luma at kupas na litrato, isang itinatagong larawan mula dekada 70. Nasa larawan si Tatay, si Lucia at isang batang babae, batang si Nanay. Ang lihim na pagkakaugnay ni Lucia at Nanay na pasinghap si Nanay. Hindi ako makapaniwala si Lucia siya ang unang nagligtas sa akin noon. Akala ko'y isa lang siyang magandang dalaga. Ikinuwento ni Tatang na matagal nang naninirahan si Lucia sa baryo, kahit noong bago pa man isinilang si Tatay. Isa siyang tagabantay ng dilim, itinalagang maging bantay ng balanse sa pagitan ng mundo ng mga tao at mundo ng mga nilalang. Ngunit dahil sa pag-ibig niya kay Tatay, nilabag niya ang batas ng kanyang lahi. Nakipagsumpaan siya na magiging mortal, kapalit ng pag-iwan niya sa tungkulin. Ngunit nung iwan siya ni Tatay siya ay isinumpa ng kanyang sariling angkan. Ang di natupad na kasunduan ang dahilan ng pagbabalik ni Lucia ay hindi lamang paghihiganti, kundi upang tuparin ang kasunduang naputol. Ang sumpang iyon ay may kondisyon, kapag hindi natupad ang pag-ibig, magiging halimaw ang tumalikod dito. Ngunit hindi si Tatay ang susi ng lahat kundi si Nanay. Ikaw ang sinagip niya noon, kaya ikaw din ang nagligtas sa kanya sa wakas, paliwanag ni Tatang Manong. Ang dugo ni Nanay, bilang isang inang tapat, ang nagwakas sa sumpa ng halimaw. At sa huling sandali ni Lucia, sa gitna ng kanyang pagkawasak, nakalaya rin ang kanyang kaluluwa. Ang di inaasahang bunga, ngunit may iniwan si Lucia sa mundo bago siya tuluyang naglaho. Isang hating gabi, habang tahimik na natutulog si Bunso, bigla siyang nagsalita habang nananaginip, si Tita Lucia nagpapasalamat.
Pero may iwan siya sa akin. Kinabukasan, natagpuan namin sa ilalim ng higaan ni Bunso ang isang puting rosaryo na tila gawa sa buto ng hayop, ngunit may kakaibang liwanag. Dinala ito kay Tatang at sinabi niyang, isang regalo ng proteksyon. Isang pamana para sa susunod na henerasyon kung sakaling bumalik ang kadiliman. Ang pagpanaw ni Tatang Manong ilang araw lang pagkatapos ng revelasyon, pumanaw si Tatang Manong sa kanyang pagtulog. Nakangiti siya, para bang natapos na ang kanyang misyon sa mundo. Inilibing siya sa likod ng simbahan, sa ilalim ng puno ng mangga. Sa tabi ng kanyang puntod ay may nakasulat, sa pagitan ng liwanag at dilim, ako'y nagbantay. Ngayon, ang liwanag na ang magpapatuloy. Ang paglalakbay sa makaraan ang isang taon, napagpasyahan ni tatay at nanay na bumisita sa lugar kung saan sila unang nagkakilala ni Lucia, isang lumang bahay sa gilid ng talon, ngayon ay halos giba na. Sa loob nito, nakita nila ang mga luma at kinakalawang na gamit at isang diary ni Lucia, nakatago sa ilalim ng kahoy na sahig. Sa diary, isinalaysay ni Lucia ang kanyang buong damdamin, ang pagkakait sa kanyang pagkatao, ang pag-ibig niya kay tatay, at ang pangarap niyang maging tao. Sa huli, may nakasulat na linyang tumatak sa kanila, ang pagmamahal ay hindi laging makakamtan ngunit kapag tunay ito, hindi ito mawawala. Ang aral ng baryo ang kwento ni Lucia ay hindi na lang basta kwento ng aswang, ito ay naging kwento ng pag-ibig, pagkakamali, kapatawaran, at paglaya. Ikinuwento ito ni Lola Flor sa mga bata tuwing gabi, hindi upang takutin sila, kundi upang ituro na, ang multo ng nakaraan ay hindi mawawala kung patuloy itong itinatago. Ngunit kung haharapin at tatanggapin doon lamang ito matahimik. Muling nabuo ang pagkakaisa sa baryo. Mas naging matibay ang ugnayan ng mga pamilya. At ang takot na minsang bumalot sa bawat bahay ay napalitan ng pananampalataya at lakas. Pangwakas na gunita tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, sumasagitsit pa rin ang malamig na hangin sa punong balete. May nagsasabing minsan ay may nakikitang puting anino na dumarampi sa mga halaman. Ngunit hindi na ito kinatatakutan sapagkat sa puso ng mga tao, alam nilang iyon ay ang kaluluwang dati nilang kinatakutan, ngunit ngayoy pinatawad na rin. At sa katahimikan ng baryo, sa pagitan ng mga halakhak at panalangin na natiling buhay ang alaala ni Lucia, hindi bilang halimaw, kundi bilang babaeng umibig ng totoo, kahit ito'y ipinagbawal.